Huwag magnakaw, tumakbo. Kailangan mo ako makuha. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Kailangan ko ng medical na tulong. Salamat. Ako ang kumakatawan sa sarili ko sa ano. Ibig ko sabihin, nalilito ako sa kung ano talagang nangyayari. Ihilingin ko po na bilang bahagi ng hatol, bigyan ninyo ako ng 5 minuto sa isang nakakandadong kwarto kasamang demonyong ito. Mga akusadong kumakatawan sa sarili nila, mga kapamilyang nagtatangkang manugod sa mga umano'y mamamatay tao, at mga nangmumulistiya ng bata, abogadong sumisigaw sa hukom, at ilan pang inaresto sa loob ng korte. Dadalhin namin kayo sa loob ng mga korte sa buong bansa kung saan nauwi sa kaguluhan ang mga pangyayari. Welcome sa Sidebar, inihatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sa Beaumont, Texas, isang lalaki ang inakusahan ng seryosong kaso kaugnay ng materyal ng sexual na pang-aabuso sa bata. Talagang bumagsak siya sa korte noong Abril ng 2026. Literal, nawalan siya ng malay. Kailangan ng serbisyong medical. Salamat. Inaresto si Christopher Smith matapos makatanggap ng tip ang task force ukol sa umano'y pamamahagi ng pornografiya ng bata. Ayon sa pulisya, nakuha nila mula sa account ni Smith ang 12-12 ng larawan at video ng mga batang inaabuso. Ayon sa mga dokumento ng korte, nag-upload pa raw si Smith ng mga larawan at video niya na tumulong sa pulisya na makumpirma ang hinala nila. Sa isang pagdinig sa korte noong Abril, tinangkang pababain ng abogado ni Smith ang piyansa. Ngunit itinakda ito ng hukom sa $800,000. Habang tinatanong ni hukom si Smith, nagsimula siyang matumba-tumba. Ikaw ba ay kasal o binata? May asawa ko. Sir, May asawa na siya? Hughes. may mga anak ba? May mga anak ka ba? Sige, magkasama ba kayo ng asawa mo sa isang bahay? Magkasama ba kayo ng asawa mo sa bahay? Yun lang. Kahit ngayon na ito ay Ulang kuha. ako na ang magdadala niyan. Oo, nasa mukha niya. Serbisyong pang-emerhensyang medical. Salamat. Pakiusap. Hindi. Oo, mga 80 oras na kami nanonood. Nawalan siya ng malay, particular. Live na tayo, sir. Sa radyo, Umupo ka lang. Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin. Saan siya dumudugo? Hindi naman tinamaan ng mukha niya, Hukong. Buti na lang. hindi niya ginawa yun pero natamaan niya ang mukha niya. Baka kaya hindi nagre-relay ang radio. Kailangan ng medical na tulong. Salamat. Oo. Dumudugo siya. Oh, wala sa space na isa. Sige, lumabas na ang hurado. Lahat. Papunta. Para suriin siya. Ito. Dinala si Smith para gamutin ang posibleng nabaling ilong. Nanatili sa 800,000 ang piyansa ayon sa hukom. Hindi malinaw kung sapat ang nalikom ni Smith para makalaya. Ngunit isinasagawa pa ang kanyang kaso. Susunod, nasa San Diego, California tayo, kung saan isang TikTok star na nahatulan sa pamamaril sa kanyang nakahiwalay na asawa at kaibigan ng asawa niya ay nagsalita sa kanyang paghatol. Hindi talaga. Nakipagsagutan pa siya ng sigawan sa dati niyang hipag. Ano ba ito para sa'yo? Ano bang ibig sabihin nito? Alam mo, may wristband ako. Hindi ito magiging mura kung ikaw ang unang magbura. Pasensya na po, kagalang-galang, pero parang nasusuka ako sa pakiramdam na ito. Balikan natin. Si Alia Bulaban, 32 taong gulang, ay isang TikTok personalidad na may halos 1,000,000 tagasunod. Lumipat sila ni Ana sa West Coast. Ngunit naging toxic ang relasyon nila dahil sa paratang ng pagtataksil sa isa't isa. Noong Oktubre 2021, pinakiusapan ni Ana si Abulaban na umalis sa kanilang apartment kaya naghotel siya. Bumalik siya para mag-install ng listening app sa iPad ng anak niyang babae. Nang barinig niya si Ana kasama si Rayburn Baran sa apartment, agad siyang pumunta roon na may dalang baril at binaril silang dalawa ng maraming beses. Tumawag siya sa 911 at sa ina, tapos sinundo ang anak na babae sa paaralan. Hininto siya at inaresto sa gilid ng isang interstate highway. Sa kabila ng tila masaya at mapagmahal na relasyon nila sa social media, sa loob ng ilang linggong pagliliti sa double murder ni Abulaban, ang sarili niyang mga voice message ang nagbunyag
kung gaano na niya kinamuhian ang kanyang asawa. Yung mga malandi mong kaibigan, sana may lalaking katulad ko para sa kanila. Wala pa nga silang ama para sa mga anak nila. Kahit si Julia, sinabi niya na napakabuti mong tao sa anak ko. Ako ang pinakamabutit mong nakilala. Ikaw naman ang pinakabobong pinag-alayan ko ng buhay. Ikaw ang pinakabobo. Mabuti na lang at wala tayong anak dahil sa katanahan mo. Mas inuuna mo pa si Julia at anak niya kaysa sa sarili nating anak. Inuuna mo si Claire, inuuna mo lahat. Inuuna mo pa ang trans na yon kaysa sa sarili nating anak. Inuuna mo pa siya kaysa sa asawa mo. Sobrang ang tanga mo. Pumapalig ka sa mga taong wala namang pakialam sa'yo. Hindi ka nila susuportahan. Mag-enjoy ka sa nakatainit mong boyfriend. Mag-enjoy ka sa James Wyman mong yan. Mag-enjoy ka sa ex-boyfriends mo. Mga putang inang ex, hello! Ikaw ang putang ina kong gusto. Gusto kitang putang ina mo. You should kiss my feet. Utang ina. At nagtapos ang paglilitis ng si Ali Abulaban mismo ang tumayo sa witness stand para ipagtanggol ang kanyang mga ginawa. Nasa kamay ko ang baril ko at ang sumunod na nangyari ay nagpaputok na ako at hindi ko mapigilan. Bumaril lang ako. Bumaril ako. At nagulat pa ako. Parang pinapanood ko lang na nangyayari ito. Parang nasa passenger seat ako ng sarili kong katawan. Hindi ko mapigilan. Naririnig ko si Ana sumisigaw at umiiyak. Hindi ko maalala na binaril ko si Ana. Naalala ko lang na tumakbo ako sa pintuan, hinawakan ng handle, tapos saka ko lang napagtanto. Parang, nangyari ba talaga yon? Nagkasala si Abulaban sa 2 bilang ng first-degree murder ayon sa hurado. At sa kanyang paghatol, dun talaga nagkagulo ang lahat. Ipinaglaban ng depensa na may maling gawain ng taga-usig, kaya dapat ibasura ang kaso. At hindi natuwa si Abulaban, sinabi ng taga-usig. Ang naging tugon ng akusado ay malinaw na indikasyon ng pagkakasala. Nang tinanong ko siya, naging Mr. Edwards ka ba? Dapat sana ang sagot niya ay hindi lang. Kung hindi talaga siya nakipag-usap kay Brian Edwards o sinumang bilanggo tungkol sa mga pagpatay, dapat hindi lang ang sagot niya. Pero hindi ganoon ang naging tugon niya. Nagkaroon pa siya ng outburst. Sinabi niya, J-informant ba ang tinutukoy mo tungkol sa akin? Ipinapakita nito ang kanyang pagkakasala dahil alam niyang sinabi niya ang mga pahayag na yon. Kaya naman makatuwiran lang na itanong ko ang mga tanong na yon. Oo, kalokohan mo yan. Sige, linawin ko lang ang isang bagay ha. Pasensya na. Kung may manggulo, alam mo na kung saan siya dadalhin sa labas. Sige, isang beses lang ito. Nangyayari na ito ngayon. Hindi na ito mauulit. Kasama kita, Ginoong Pangulo. Salamat. Tinanggihan ng hukom ang mosyon para sa bagong paglilitis. Kaya susunod na ang mga pahayag ng pamilya ng mga biktima tungkol sa naging epekto nito. Doon nagkaroon ng sigawan sina Abulaban at ang dati niyang hipag. Binigyan ng hukom ng pagkakataon si Abulaban magsalita at lubos niya itong sinamantala. Noong araw na yon, noong Oktubre 21, 2021 po, ay nasa pinakamasamang kalagayan ng aking katawan at isipan sa buong buhay ko. May sakit ako, may maluba at hindi nagagamot na karamdaman sa pag-iisip na sinabayan ng matinding pagkalunong sa droga, kaya ako nauwi sa psikosis na dulot ng droga. Ang naging tugon ko ng sandaling yon ay isang hindi sinasadyang, padalos-dalos na reaksyon na taliwas sa aking tamang pag-iisip nang malaman ko ang tungkol sa romantikong relasyon ni Ray sa aking asawa. At dahil doon, humiiyak ako ng paumanhin. Patawad dahil sa sandaling yon, hindi sapat ang tibay ng isip ko para kontrolin ang sarili ko. Patawad sa aking nagawang kasalanan na naging sanhi ng di nararapat na pagkamatay ni Rayburn Marone at Henry Marie ng Obama. Ang aking kasama, ang aking matalik na kaibigan, ang ina ng aking anak na babae at ang pag-ibig ng aking buhay. Nahihiya ako sa nangyari. Sa aking loob ko sa pinsa na maidulog ko sa pamilya ni Ala, sa pamilya ni Ray, at sa sarili kong pamilya. Kung pwede nang balikan at baguhin, magdadalawang isip ako. Kung maaari lang akong bumalik sa araw na yon, sana ay umalis na ako papunta kay Ali agad-agad sa umaga, gaya ng original kong plano. Bibigyan ko sana si Ana ng espasyong gusto niya at gagamitin ko ang panahon yon para mag-focus sa pagkuha ng tamang tulong na lubang kailangan ko.
At luluhod ako at huwag mo makaawa kay Ana para sa kapatawaran. Patawarin mo ako dahil nawalan ako ng focus. Hinayaan ko maapektuhan ang aking pagkabalisa at insecurity sa ugali at pag-iisip ko kay Ana at sa kaibigan niya. Patawad dahil ginamit ko ang cocaine bilang lunas at naging addict ako dito. Dahil napabayaan ko ang mga responsibilidad ko sa iyo, Ana, bilang asawa mo, at ang mga responsibilidad ko bilang ama. Dahil hinayaan kong baguhin ako ng droga, naging kaawa-awang anino na lang ako ng lalaking minahan niya. Dahil sa mga bagay na yun, nawala sa akin naman ako. At dahil din sa mga bagay na yun, hindi ko na mabilang ang mga pagkakamali ko. Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat na nagdusa nitong 3 taon, lalo na sa mga Gardinas, na sarili ko ring pamilya. Sa magulang ni Ray, humihingi ako ng tawad sa nagawa ko sa anak ninyo. Para kina Jordana at mga kapatid niya, humihingi ako ng tawad sa nagawa ko sa inyong ina. Sana lang kilala ko si Ray, gaya lang po kakilala ninyo at ng mga kaibigan niya sa kanya. Ngayon, matapos ko makita ang palagi ninyong pagdalo sa paglilitis bilang suporta sa kanya, sigurado akong mabuting tao si Ray. Malaking kawalan ito sa mundo at labis akong humihingi ng tawad dahil dito. Sana hindi na lang ito nangyari. Para sa pamilya ni Anne-Marie, na mahal ko pa rin at turi kong sariling pamilya, ang dami kong gustong sabihin. Amalia, ina ni Ana, at Ron, tiwala kayo sa akin na protektahan ang anak niyo, ngunit nabigo ako. Sana may iba pa ako maialok bukod sa paghingi ng tawad. Sana may paraan ako para maitama ito. Taos puso akong humingi ang tawad sa nagawa ko kay Ana, sa kanyang mga magulang, mga kapatid, mga tiyahin at tiyuhin. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Si Ana ang pinakakamangha-mangha. Si Ana ang pinakamagandang babae na kilala ko at gusto kong makasama habang buhay. Mamahalin at ingatan ko siya, hindi ko siya sasaktan. Alalakasin ko siya, hindi ko siya pababagsakin. Pero nabigo ako. Nagpapasalamat pa rin ako na nagkaanak kami ni Ana. Akong babae na magpapasaya sa pareho naming pamilya. Naniniwala ako mapapatuloy ang pagmamahal at diwa ni Ana sa kanyang anak. Para sa aking pinakamamahal na anak na babae. Pagdating ang tamang edad mo para makita ito, huwag mong sisigin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa kahit alin dito. Mahal na mahal ka ng nanay mo, mahal din kita. Ikaw ang pinakamatatag na babae na kilala ko, kaya sobrang proud ako sa'yo. Natawad sa mga kalokohan kong nadulot ng paghihirap mo. Para sa mga nawala sa... Patawad dahil na yon, hindi ka nang kailangan lumaki na wala ang iyong ina, kundi kailangan mo na rin lumaki na wala ang iyong ama. Nahihiya ko. Dahil dito, masisilap ako pagbutihin ang sarili ko araw-araw, sumailalim sa rehabilitasyon, at sana balang araw ay makabalik sa inyo. Natatakot akong hindi maging bahagi ng araw-araw ninyong buhay. Para kay kagalang-galang na Hukom Freeman, salamat po sa pagiging patas at pagbibigay ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili ko sa paglilitis na ito. Nakakalungkot na kahit may matibay na ebidensya na krimen ng bugso ng damdamin ito, iba pa rin ang naging hatol ng hurado. At talaga namang hindi sila nagkaksaya ng oras sa paggawa nito. Nakakabahala na mas mahaba pa ang oras ng aking pagtitestigo kaysa sa pagdedesisyon ng hurado sa aking kapalaran. Sa katunayan, sinabi mismo ng pinunong hurado sa mga reporter ng Fox 5 News na may ilan sa mga hurado na gustong pumili ng pangalawang hurado pero napilitan silang gawin yun dahil sa pressure mula sa iba pang mga hurado. Malinaw na hindi pinansin ang makakwirang pagdududa at hindi katarungan ang dahilan ng desisyon nila. Paghihiganti ang motibo. Salamat! At ngayon, wala na akong ibang pagpipilian, kundi gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa kulungan. Kamatayan sa pamamagitan ng pagkakakulong, isang napakabagal at matagal na sentensya ng kamatayan. Ibig sabihin, kahit matapos ang 50 taon, kung buhay pa ako, hindi pa rin ako isasalang-alang para sa pagpapalaya. Sa palagay ko, hindi yun patas.
lalo na matapos mapatuloy ang sangkot ang droga at alak. At idagdag, pala may kinalaman din ang pantataksil at mental na sakit. At narito na ang recipe ng kapahamakan, kahit sino pwedeng malugmok. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Ang mapadala sa kulungan na walang pag-asang makalaya ay parang ipinapadala ako sa impyerno. At nakakatakot yun. Sa tingin ko, mali rin yun. Para sa akin, dapat may pagkakataon ng lahat na maparol dahil kaya ng lahat magbago. Pero kahit ganon, layunin ko pa rin na tapusin ang aking sentensya ng may pinakamagandang asal at sumali sa lahat ng rehabilitative na programa habang nagiging positibong halimbawa sa ibang mga bilanggo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para balang araw ay makabalik akong ligtas at maayos sa lipunan. At sa huli, sa lahat ng iba pa, ipinaabot ko ang aking taos-pusong paghingi ng pakumanhin mula sa kaibuturan ng aking puso. Pasensya na po. Nais ko para sa inyo lahat ang kapayapaan, paggaling, pagmamahal at masaganang kaligayahan sa hinaharap. At tuloy akong madarasal na mapatawad din niyo ako. Salamat. Naniniwala ka pa rin na krimen dahil sa bugso ng damdamin ito, ikaw. Naniniwala pa rin ako dyan. Sa uli, hinatulan ng hukom si Bulabon ng 2 magkasunod na habambuhay na sentensya na walang parol, dagdag ang 50 taon hanggang habambuhay dahil sa mga karagdagang parusa sa paggamit ng baril. Ngayon, nasa Pontotoc County, Oklahoma tayo, kung saan na yung pagkakataon ay isang abogado naman ang nawalan ng kontrol, hindi ang akusado. Noong Pebrero, si Robbie Hopkins ay nasangkot sa problema sa batas habang kinakatawan ng ina ng isang bata sa usaping kustodya. Simula pa lang ang pagdinig, tensyonado ng lahat. Habang inilalahad ni Hopkins ang argumento, nagtalo siya sa hukom at kabilang abogado. Sige, kung ilalabas mo ang pleadings na yan at sabihin mo sa akin kung anong talata ang dapat kong tingnan. At Muli. Dito, sinumpa ang salaysay ni Julianne Kramer, nakalakip sa special appearance at mosyon na ibasurang edukasyon ang bata. Anong pahina ito? Talata A, B, C, D, at E. Ano sa kanyang sinumpa ang salaysay ni Julianne Kramer? Talata bilang 3, tirahan ng bata. Mula pagkasilang, si OQW ay tuloy-tuloy at eksklusibong nanirahan kasama si pagtutol. Pagtutol, pwede ko bang ilahad ang aking dahilan? Opo, sir. Ito ay sabi-sabi lang. Ito ang iyong sinumpaan salaysay. Hanapin ang bahaging ito ng sport. Tahimik. Paulit-ulit siyang sumisingit, pero kahit minsan di mo siya sinawi. Tahimik. Hayaan mo naman siyang tapusin ang gusto niyang sabihin. Hindi ko malang natapos ang kahit isang iniisip ko. Tapusin niyo po ang inyong pangusap, Your Honor. Inahalagaan ko po na may sinumpaan salaysay sa reklamo, pero hearsay pa rin ito. Tumututol po ako dahil hindi ko ikaw ma-cross-examine. Hindi po ito saksi, kundi upuan na nagrereklamo. Natutuwa po ako. Hindi ko po alam kung gaano nakatagal si Ginoong Palmer dito. Hindi po ako pamilyar sa kanya. Pero sigurado ako mas matagal na siya kaysa sa akin. At nakapasok na siya sa mga usaping may kinalaman sa jurisdiksyon kahit wala ang kliyente niya. Siguro 1 o 2 beses na, sigurado ako. Sir, wala po kayong ideya kung gaano ako walang karanasan. Mga Ginoo. Hayaan ninyong sabihin ko ang iniisip ko. Naiinis ako na wala dito ang kliyente ninyo. Ako rin. Huwag ninyong gambalain muli ang korte. Opo, ma'am. Naiinis ako na wala dito ang kliyente ninyo. Nainis ako na malaman na may umiiral na warrant laban sa kanya na maaaring dahilan kung bakit wala siya dito. Hindi ko alam. Hindi pa tapos ang argumento ko. At hindi pa rin ako tapos sa pahayag ko. Inistorbo mo na naman ako. Huwag mong ibato ang ginawa ko. Hindi ko yan ibinato. Nahulog lang ito sa upuan. Ma'am, pakiusap tigilan ang pagsisinungaling. Sir, may manasapsi po dito sa kwarto. Totoo po yun. Ibinaba ko lang po talaga at nahulog. Wala pa rin solusyon dito. Nakapag-settle na, hindi po ako galit. At hindi po ako nakikipagtalo. Ikaw, hindi mo ko hinahayaan na maglahad ng argumento. Hindi po ako namumula sa mukha, ma'am. Hindi po talaga. Hindi na itala ng court reporter ang usapan natin. Napakalinaw na hindi haharap ang babaeng ito sa korte dahil may warrant siya para sa pagnanakaw. Objection, Mr. Hearsay. Hindi totoo yan. At handa ka na. Armado siya. Sir,
Umatras ka. Ako at umatras. Ako, pinaputukan nila ako. Hindi ko ito isusuot. Hindi, titigil na tayo. Lumapit ang mga opisyal ng hukuman kay Hopkins nang magbigay ng senyas ang hukom. Pinatawa niya siya ng contempt of court. Lumayo ka sa harap ko. Mga tao sa buhay ko. Magiging? Pangit ka. At lumayo ka sa harap ko. Tingnan mo kung ano ang Ginagawa mo. ginagawa mo. Bakit? Dahil nasa tuwirang contempt of court ka. Sumigaw siya sa akin. Hindi ako ganoon. Hindi mo man lang sinabi na ako ay tuwiran at direkta. Hindi ako umahatol. Mga guys, Naramdaman ko talagang takot sa taong ito. Hindi ako sumisigaw o nagwawala sa korte. At di ko pa narinig yon dito noon. Dito, inakusahan ni Hopkins ang hukom na tinatarget siya dahil transgender siyang lalaki. At mula doon, mabilis na lumala ang mga pangyayari. huwag mo akong sasaktan! Huwag mo akong sasaktan! Pumila ka. Itatapon mo ba ako? Pagtutol, hindi ako tumututol. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Tumigil ka sa pagtutol. Alam mo naman kung ano ang nangyayari. Ayaw mo bang maglakad sa direksyong yan? Hindi ako makalakad. Ibinabagsak ako. Sabihin mo na lang sa opisyal na yon na bumaba at maglakad sa direksyong yon. Hindi, umupo ka. Huwag mo akong hawakan. Hindi mo ako pwedeng kunin. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Binabali mo ako, sinasaktan mo ako, pinapadugo mo ako, tinutusok mo ako. Humiga ka, humiga ka, humiga ka. Hindi ako makahinga, hindi ako makahinga, hindi ako makahinga, hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Itas mo ang mga kamay mo. Hindi ako makahinga. Huminga ka. Hindi ako makahinga. Hindi ako. Makikita sa body camera footage ng ibang pulis ang mabilis nilang pag-respond sa korte. Itaas mo ang mga kamay mo. May tumawag sa 911. May tumawag sa 911. May tumawag sa akin. Nakuha na kita ngayon. Susunduin ka namin, nasa daan na kami. Hindi, wala ako niyan. Wala ako niyan. Kailangan ko ng babaeng pulis na yon. Kumuha ng babaeng pulis na yon. Oo, kumuha ng babaeng pulis na yon. Maintindihan ko, para. Sana pala rin ka. Hindi ako makatayo o makakita. Itinapon niya ang salamin ko. Hindi ako makakita. Ibigay mo ang salamin ko. Isuot mo sa mukha ko. Isuot mo sa mukha ko. Hindi ako makakita. Tumayo ka, hindi ko. Hello, pakibigay mo ang salamin ko. Hindi ako makakita. Wala. Hindi ako sumusubok maglakad at hindi ako makakita. Kailangan ko ang pitaka ko. Kukunin namin lahat ng gamit mo. Halika na. Sinatantang kong maglakad. Hinahatak mo ako. Maglakad ka. Bigyan mo ako ng tsansa. Pahintulutan mo akong maglakad. Salamat. Alisin ko siya sa'yo. Sasama ako sa'yo. Alisin mo siya sa akin. Labing-anim Central, 91 kami nasa amin na. Nawala ang katawan ko dahil dito. Gusto ko lang malaman. Kaya mo ba matulog kayong nawala ang body cam ko? Ano ang pangalan niya? Labing-anim Central. Siya tama. Sinra para sa siya nabot isa. May isa na nasa kustodya. Anong apelido niya? Ano ang apelido niya? Ano ang apelido niya? Hindi ko kailangan ng ganong cellphone. Ano ang apelido niya? Ano apelido niya?
Naglalampungan. Humingi sila ng tulong dun sa itaas. Kinuha lang sila para magsimula ng sabay. Hulong dahil nasa korte. At pagkatapos ay namatay ang apoy. At pagkatapos ay namatay ang apoy. Tinatangka niyang angkinin ang katawan ko. Nakikipagtalo kay Hukom Jackson. Pumasok siya sa kwarto at sinabing tara kunin natin siya at dalhin sa Justice Center. Nakulong si Hopkins at pinagbayan ng $25,000 na piyansa. Ilang araw matapos ang kaguluhan sa korte, inanunsyo niyang isasara ang kanyang practice sa abogasya. Noong Abril, sinuspinde ng Oklahoma Bar Association ang lisensya niya sa abogasya. Diyos ko. Sunod, nasa Michigan tayo kung saan isa sa mga sexual na salarin sa bansa na may pinakamaraming biktima, si Lawrence Larry Nasser, ay hinatulan ng pagkakakulong dahil sa mga krimen niya laban sa daan-daang batang atleta. Siya ang dating doktor ng pambansang gymnastics team ng kababaihan at manggagamot sa Michigan State University. Lumabas na ginamit niya ang posisyon para sexual. Naabusuin ng daan-daang batang babae mula dekada 90. Pero kinasuhan lang siya noong 2016. At sa mga sumunod na taon, umamin siya ng kasalanan sa iba't ibang kaso sa iba't ibang korte. Sa huli, tumanggap siya ng mga sentensya na umabot ng mahigit 100 taon sa kulungan. Gaya ng inaasahan, dahil sa bigat ng kanyang mga krimen, mataas ang tensyon sa mga pagdirig ng pagkatol sa kanya. Lalo na nang magsalita ang matatapang na kabataang babae tungkol sa kanilang karanasan sa doktor na ito. Nang pumutok ang balita tungkol sa iskandalong ito na may isang batang babae na ang doktor ay si Larry Nasser ang nagulat ng sexual na pang-aabuso, agad kong naalala ang panahon na ako ay 13 pa lang, bata pa, nakahiga sa isang mesa sa MSU. Nilagay mo ang mga kamay mong walang guwantes sa puwitan ko at ipinasok ang hilalaki mo sa pinakapribadong bahagi ng katawan ko. May isang lalaking si Randall Margraves na nasa korte rin noon. Dahil ang 3 niyang anak na babae ay nagsabing inabuso sila ni Larry Nassar. At hirap na hirap siyang pigilan ang kanyang galit. Huwag po, Judge, pakinggan niyo sana ang isang nagdadalamhating ama. Sige po, sir. Ikaw, hindi... Ayaw naming magmura. Ayaw naming gumamit ng mga bastos na salita. Hindi ko maisip ang galit at pagkabalisa at ang pakiramdam ng paghahangad ng pagganti. At kung kailangan mo magsabi ng kahit ano para makatulong sa'yo, handa akong hayaan kang magsalita. Pero sa loob ng korte, sinusubukan naming huwag gumamit ng mga mura. Pero kung may mga salita kang gustong sabihin, gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na sabihin ang mga iyon. Hihilingin ko po bilang bahagi ng hatol na bigyan ninyo ako ng 5 minuto sa isang nakakandadong kwarto kasama ang demonyong ito. Gagawin mo ba? Ibig kong sabihin... Would you do that? Hindi po ganun. Oo, hindi. Hindi po, sir. Hindi ko kaya. Pwede mo ba akong bigyan ng 1 minuto? Alam mo, hindi ko kaya yon. Hindi ganyan ang proseso sa batas natin. 1 minuto. Alam ko, Sa minuto, relax lang, sir. Relax lang. Dahan-dahan lang, pare. Mag-relax ka lang. Oo, kaya inalis si Margraves sa korte, ikinulong sa holding cell at naghihintay ng contempt hearing. Ibinabalik siya para malaman ang posibleng mga konsekwensya na haharapin niya. Kailangang tugunan ng korte ang issue ng isang direct contempt na kinasasangkutan ng isa sa mga magulang ng biktima, si Ginoong Randall Margrave. Sir, maaari po bang itaas ninyo ang inyong kanang kamay? Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng nakatayo riyan bilang isang ama. At alam mong ang 3 mong anak na babae ay nasaktan ng pisikal at emosyonal ng isang taong nakaupo sa loob ng hukuman. Hindi ko maisip iyon.
Si Angie, na Attorney General, ay nagsabi sa akin na may mga narinig ka ngayon sa opisyal na record na hindi mo pa alam noon. Naiintindihan ko na maaring mabdulot yon ng matinding galit at pot na kahit sinong magulang ay gugustuhing manakit ng pisikal. Kaya naintindihan ko yon. Pero kailangan mong maintindihan na ito ay isang korte. Dito natin isinasagawa at ipinapatupad ang mga batas. Hindi ka tanggap-tanggap na labanan natin ang pananakit ng pananakit din. Walang paraan na magpapataw ang korte na ito ng anumang uri ng parusa based sa mga pagyayari ng kasong ito. At oo, talagang naaawa ako sa iyo at sa iyong pamilya dahil sa pinagdaanan ninyo. Humingi ng tawad ang mga Margrave sa hukom at sa hukuman dahil sa nangyaring gulo. Ngayon, si Larry Nassar ay hindi bababa sa 2 beses ng inatake sa magkaibang kulungan at kasalukuyan nagsisilbi ng sentensya sa Pennsylvania. Ang sumunod na insidente ay mula sa korte sa Kentucky, kung saan nagwala ang pamilya ng biktima ng pagpatay laban sa umano'y pumatay sa isang paunang pagdinig. Ibig kong sabihin, may ilan silang miyembro ng pamilyang yon or grupo. Sa tingin ko, hindi. Ilan sa pamilya ko. Noong Setyembre 2023, si Jaylen Forrest ay kinasuhan ng pagpatay at karahasan sa tahanan kaugnay ng pagkamatay ng kanyang amain na si Victor Anderson Sr. na iniulat na sinakal niya hanggang mamatay. Ilang araw matapos maaresto, humarap si Forrest sa korte para sa paunang pagdinig. At sinimula ng hukom ang lahat sa pamamagitan ng pagbibigay babala sa lahat. Gaano man ito kahirap, gusto niyang maging magalang ang lahat sa loob ng korte. Ito ay isang pampublikong korte, kaya't lahat ay malayang umupo dito at makinig. Hindi ko papayagan ang anumang pagsigaw, diskusyon o pag-uusap ng sinuman sa loob ng korte at inaasahan kong lahat ay magpapakita ng tamang asal. Nasa opisyal na record na tayo at Jaylen Forrest. Estado laban kay Jaylen Forrest. Ang detektib ng kaso ay tumistigo upang sabihin sa hukom ang kanyang nakita sa pinangyarihan ng krimen. At halos agad-agad, nagkagulo ang lahat. Detective Burns, kayo po ba ay sangkot sa pagsisiyasat ng isang pagpatay na naganap noong Setyembre 18, 2023 sa 4,500 at 23 Broadleaf Drive? Ako na. Ikwento po ninyo kung paano hindi po kayo mismo, kundi kung paano unang tinawagan ang pulisya papunta sa lugar na iyon. Kaya. Noong Setyembre 18, bandang 3:41 ng hapon, ipinadala ang mga pulis ng 2nd Division sa nasabing address dahil sa ulat na may lalaking inaatake. Nakuha nila ang impormasong iyon mula sa isang tumawag sa 911 na kausap ang biktima habang nangyayari ang pananakit. Pagdating nila sa lugar, kumatok sila sa pinto at may narinig silang boses mula sa loob na nagsabing parang, "Sandali lang, sandali lang." Nakipag-ugnayan sila pagkatapos sa isang pagpapamahala ng ari-arian o isang tauhan sa maintenance. Pakiusap, huwag mo nang hayaang mangyari ulit yun. Gusto mo bang bumalik doon, ma'am? Hukom, kailangan ba nating palabasin ang mga tao sa korte? Oo. Hindi, ma'am Nang. Pasensya kung di mo kaya. Pwede ka nang umalis. Pwede din mo itong panoorin online, ma'am. At ang malaki mong anak na babae. Ma'am. Sabi mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pwede bang palabasin ang lahat sa courtroom? Gino. Lumabas kayo! Tumambog ka. Sige, sige. Sige, kayo na. Alam kong mahirap. Lumabas na o i-cite ko kayong lahat for contempt. Incontent siya. Bumalik na ba siya? Hindi pa. Huwag mong isipin. Kinausap ko siya tungkol sa mga bata ngayon. Problema yan. Ma'am. Yan ang problema. Gusto mo bang sumama sa iba na umalis na sa korte? Ayos ka ba? Maghintay ka muna rito. Papalabasin ko muna lahat sa korte. Lahat. Labas muna. Gusto kong lumapit ang mga abogado. Lahat ay pinapayagang umalis sa oras na ito.
Alis na ba ako ngayon? Anong gusto mong gawin? Huwag kang umalis. Pansamantala lang ang pagliban mo habang kinakausap ko ang mga partido tungkol sa susunod na hakbang. Kahit nailikas na ang mga tao, patuloy pa rin ang sigawan sa labas at kailangang alamin ng hukom ang susunod na hakbang. Alam ko ayos lang. Sa palagay ko, yung ibang kasali sa issue. Hey. Hey, Mark. Sige. Ang anak kong babae na wala akong kaalam-alam na mangyayari pala ang lahat ng iyon. Alam ko ang nangyayari. Ang anak nilang tinutukoy ay ang anak niyang babae. Nung may nagsabi, Ilabas ang lahat sa courtroom. Ikaw ang nagmosyon na palabasin ang lahat sa courtroom. Oo, para malinaw lang. Akala ko sinabi mo na parang... Ginawa ko na. Siya rin, pero naisip ko, baka kailangan ng mas mahusay na pagsasanay ang korte sa pagharap sa ganung sitwasyon. Kasi siguro, hindi rin ako ligtas noon. Hindi ako sigurado. Huminga ako at may upuan doon. Sinusubukan kong hindi gawin. nakita ko, sige, Kaya ito eh. ako. May nakita akong tao na may upuan. At nangyari ito na parang bigla na lang. Ibig ko sabihin, Meron tayong mga problema sa pagpatay, mga pagdinig sa bahay. wala namang problema. Inaanyayaan nila ako pero ayokong pumunta. Gusto ko lang manatili. Ikaw muna. Tanggal ka na! Ima, gagawin mo ba? Gagawin mo ba? Hindi ko nga alam kung ano ang tamang proseso, sa totoo lang. Parang ayokong magsalita ng kahit ano, tapos kung may masaktan dahil doon. Gagawin ko na. Para sa akin, kahit sinong gumawa ng pananakot na kilos ay dapat paalisin sa korte. Hindi ako sang-ayon sa panikot ng hikaw sa paligid ng kotse ko. Mangga ito. Narinig ko yun. Aminin ko, hindi ko alam. May isang nakakulong ngayon na inakusahan sa pagpatay sa anak niyang babae. Sige. Paano niyo gusto mapatuloy? Magiging handa na ako mapatuloy sa ilang sandali. Gusto mo ba na kailangan mo ako? Miss Gilbert, marahil alam mo na yon. Alam kong may patakaran. Hindi ko pwedeng paalisin ng lahat sa isang pampublikong korte. Pero sa tingin ko, kaya ko. Sa tingin ko, ikaw. Pwedeng hindi isama ang ilang tao at gusto ko talagang gawin yun. Based sa nakita ko. Oo, siguro ganoon. Pero karaniwan ay hindi ko sasabihin sa hukom na huwag hayaang magsalita ang isang biktima sa korte. Pero sa tingin ko, karamihan nam. Hindi ko masasabi ng may kasiguraduhan na ang buong grupo. Ay lahat ay kasali sa, alam mo, pagbato ng mesa, pero karamihan sa kanila ay sigurado akong kasali. Kaya hindi ako sigurado kung sino ang hindi kasali doon. Sinabi ng mga unang rumespan sa hukom na maraming dinadala sa kustodya, kaya nagpa siya ang hukom na isara sa publiko ang pagdinig. Tawagan mo lang ako ngayon. Kaya parang... Ayokong pabalikin ang sinumang nakita kong maingay man salita o marahas kumilos. US, mas gusto ko po sana na wala nang bumalik. Sa tingin ko. Kaya ang motion mo ay isara ang pagdinig sa publiko. Palagay ko, dumating din sa punto na lahat sila may nasabi. Mukha nga ang ganun. Oo, handa na siguro ako para sa unang taong pinalis. Sa tingin ko, pwede na tayo magsimula ngayon. Tutulungan kita dito. Ayos na ako ngayon. Ano sa tingin nyo? Marami pa kayong gagawin kahit wala ako. Gusto mo na ba magpatuloy, hukom? Gusto ko. Gagawin kong sarado ang pagdinig na ito. Pero gusto kong malaman ng lahat na maaari nila itong panoorin sa Zoom dahil sa tingin ko. Kaya hindi ka mag-iimbita ng kahit sino pabalik sa... Kwarto, hindi pati ang mga pamilya, hindi ba? Pinapalis lang nila ang mga tao sa hallway. Pero problema na nasa labas lang ang mga tao at hindi pumapasok. Maaring bumalik sa loob ang mga hindi samkot sa kaso. Wala pa tayong kinalaman sa kaso. Opo, ma'am. Ayon sa tala ng Kentucky, patuloy pa ring dinidinig ang kaso sa korte. Wala pang resulta o balita ng kakaibang pangyayari. Sunod, balikan natin ang 2021 nang napilitang magsara ang mga korte dahil sa pandemya ng COVID-19. Marami ang gumamit ng virtual na pagdinig para magpatuloy ang hustisya, pero may kaakibat din itong mga panganib. Halimbawa, anong ibig kong sabihin? Si Nathaniel Saxton ay nag-login sa pagdinig sa St. Joseph County, Michigan para sa arraignment sa kasong pagkakaroon ng drug paraphernalia. Nagkaproblema agad mula sa unang sandali na lumitaw siya sa screen dahil sa pangalan niya sa Zoom. Magandang umaga, sir. Anong pangalan mo? Oh, ikaw. Oh. Nathaniel Saxon, sir. Hindi 3,000 ang pangalan mo, ikaw, yoho. Nag-login ka sa korte ko, gamit yan bilang screen name mo. Bakit? County lang.
Kumusta? Anong klaseng tanga ang magla-login sa korte ng ganyan? Ano ulit ang pangalan mo? Nathaniel Saxton po, sir. Pero hindi po ako naniniwalang may tinype akong ganyan. Yan ang nakalagay. Bakit? Ako po'y. Humilinggi po ako ng paumanhin. Ganun lang yon. Dapat lang, ilalagay kita sa waiting room. Pwede kang maghintay muna roon at pag-isipan kung ano ang tawag mo sa sarili mo online. Oo. Kakalugin lang ni Nathaniel Saxton sa public courtroom feed gamit ang bastos na screen name. Makikita mo sa mukha niya na talagang nagulantang siya sa sinasabi ni Hukom Jeffrey Middleton. Pinatalsik siya ng naiinis na hukom mula sa Zoom waiting room. At nang bumalik si Saxton, makalipas ang ilang minuto, may paliwanag siya kahit papaano. Kagalang-galang na hukom, kung maaari po ako magpaliwanag. Ang kapatid ko po ang nag-setup ng Zoom account ko or kung ano man. Pero yun po ang pangalan ng iPhone ko para sa Bluetooth speaker ko, sir. Biro lang po yun sa amin. Hindi po yun ang iniisip ninyo. Nahihiya po ako. Pasensya na po. Hindi mo naman kailangang mahiya. Sige, babalikan ka namin mamaya. Ay nakakahiya naman yun. Nang balikan ng hukom si Saxton, sinabi ng taga-usig na nahuli siya na may hiringgilyan nagpositibo sa meth. Umamin siya sa kasalanan at pinagmulta ng $200. Sabi ng hukom, masuwerte si Saxton na hindi siya nasampahan ng contempt of court. Sunod, pupunta tayo sa korte sa Detroit, kung saan may isa pang akusado na virtual lang lumalabas. Maraming kalituhan agad ang nangyari. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga. Anong git ng pangalan mo? Pwede mo bang tanggalin ang sombrero mo? At ang scarf mo rin. Anong git ng pangalan mo, Ginong Garner? Arrow Earl. Himby. Nasa docket na 130 siya kagalang-galang sa palagay ko. James Garner. Earl Garner. James Errol Garner. Tama? Nasa docket na 130 ka. Kung gusto niyo po, kagalang-galang, mari kong ibigay ang alok ko sa House Counsel ngayon. Mari niya itong iparating sa kanya. James Garner, nakita mo ba lahat ng kaso niya? Nakikita ko lang yung 4 na nasa talaan. O 5? Meron ka pang iba? Marami pa siya iba. Sige. Gusto mo bang bumaba ako para samahan ka at magbigay ng isang alok para sa lahat ng kaso? Kung maaari, pakiusap. Sige, pababa na ako. Ginong Garner, gusto mo bang makipag-areglo sa mga kasong ito ituloy ang paglilitis? Gusto kong malaman ang mga kaso. Sige, ito ay ang lusod ng Detroit laban kay James Earl Garner. Numero ng kaso, SP 1-1-00-435 bilang 1, 2 at 3. SP 1-1-6-5. Yun ay mananapunang kaso na pasuna. Misdemeanor, walang insurance, misdemeanor sa insurance. Salamat. At isang misdemeanor dahil sa maling plaka, lahat ng ito ay maaaring parusahan ng maximum na 93 araw na pagkakakulong at hanggang $500 na multa. SB 1-6-5-7. Oo, maraming kaso at citation, pero mabagal na binabasa ng hukom at hindi na masyadong umusad. Sige, pakisabi ang pangalan nyo para sa record. Si Sherika Harris para kay Ginoong Garner. Pakisabi po ang inyong pangalan para sa record. Ginoong Garner. Una sa lahat, may ilan akong sasabihin. Kailangan mo munang sabihin ang pangalan mo. Kailangan mo munang sabihin ang pangalan mo. Sandali lang, Binibining Harris. Sandali lang, Binibining Harris. Sa palagay ko, dapat si Ginong Garner ang kumatawan sa sarili niya. Tama ba, Ginong Garner? Sa anong usapin ko, kakatawanin ang sarili ko. Ibig kong sabihin, nalilito ako sa kung ano talaga ang nangyayari. Una sa lahat, sino ang nag-aakusa ng mga paratang na ito? Yan ang gusto kong malaman. Estado ng Michigan, lusod ng Detroit. Sige, kung ganon, may prinsipyo sa common law na nagsasabing para magkaroon ng krimen, dapat may biktima.
Corpus delicti, hindi maaring ang estado ang nasaktan o naging biktima. At kung walang biktima, walang krimen. Ano? Ano ang gusto mong gawin? Pakialis ang pangalan ko sa record. Salamat! Paano mo gusto magpatuloy, Ginong Garner? Ikaw, itakda ang kaso. Itatala ko ang plea niyang not guilty para sa kanya. 0 piyansang ibigay. Pwede nating itakda ang kaso para sa paglilitis o maghihintay ako na magbigay ng alok ang lungsod sa'yo. Ano ang gusto mong gawin? Hindi pa nga naitatag ng korte ang jurisdiksyon. Ibig kong sabihin, kailangan munang maitatag ang jurisdiksyon at wala pang naitatag na jurisdiksyon. Kapag hinamon ng isang jurisdiksyon, kailangan munang maresolba iyon bago maaring magsampa ng mga sakdal. Sige. Gusto mo bang ihin yan sa isang motion, sir? Sa pagkakaalam ko, dapat ibasura ang lahat ng kaso dahil wala namang nagrereklamo ang saksi. At hindi pwedeng ang estado ang maging nagrereklamo. Hindi ako makikinig. Hindi ko gagawin. Gagawin ko. Kung gusto mo, yan ang motion mo, i-deny ko ang motion. Sige, kaya gagawin lang natin ngayon, hindi na tayo mapapaulit-ulit pa. Pumili kung tatanggapin mo ang alok o dadalhin sa paglilitis ang kaso. Alin ang gusto mo? Sa paggalang po, para magpatuloy ito, kailangan may nagrereklamo ang saksi at hindi pwedeng ang estado ang maging nagrereklamo ang saksi. Ngayon, kung may karapatan ako sa batas na paglilitis, sinasabi ng batas na dapat may biktima. At tinatanong ko lang, inihiling ko lang kung sino ang biktima, sino ang nasaktan ko. Ang mga mamamayan ng lungsod ng Detroit at ng estado ng Michigan ang mga biktima. Ang estado ay hindi maaring maging biktima. At kung ganon, sinabi ko na ang mga mamamayan ng lungsod ng Detroit at ng estado ng Michigan ang mga biktima. Ganun nga ang kaso. Ginoong Garner. Gino, Garner, pwede ba tayo mag-breakout room para mabigyan kita ng payo at matulungan kang makausad? Okay lang ba sa'yo yon? sige. Okay, ayos. Bumalik si Garner sa pampublikong Zoom meeting. Pero ayaw pa rin makipagtulungan. Ubus na ang pasensya ng hukom. Naniniwala akong handa na siya, kagalang-galang na hukom. Kinakatawan niya ang sarili niya. Ibalik natin sa opisyal na record ang usapin ni Garner. Anong gusto mong gawin, Ginong Garner? Gusto mo ba ng petsa ng paglilitis o gusto mo ng alok? Yun lang talaga ang dalawang pagpipilian mo. Sige, dahil nasa record tayo, ang hinihiling ko lang ay ang corpor. Sige, huling beses na. Tandaan mo, makinig ka, ganito na ang mangyayari mula ngayon. Kung hindi mo sasagutin ang tanong na particular kong itinatanong, i-hold kita sa contempt of court at magpapatuloy tayo mula roon. Tama? Tumayo ka, Gino Raymond. So, sinasabi mo sa akin, Ginong Garner. Bawal ka pumasok dito. Malalaba ba rito ang tama na po, sir? Tama na po, sir. Ito na ang huli kong paghingi na sundin mo ang batas. yan ba ang naririnig ko? Sige, Islam. Nagtatanong lang ako. Papakawan ko ng contempt of court si Ginong Garner. Direkta niyang nilalabag ang utos ng korte. Paulit-ulit ko na siyang pinakiusapan na wag makialam o magdagdag ng anumang dagdag na komento sa kaso nito. Binigyan ko siya ng oras para sagutin ang tanong ng korte. Ngunit tumanggi pa rin siyang gawin ito. Kaya ngayon, idedeklara kitang may paghamak sa hukuman at hatulan kita ng 30 araw sa Wayne County Jail. Walang maagang pagpapalaya. Ibig bang sabihin nito, nalalabagin ng korte ang aking karapatan dahil ipinagtatanggol ko ang sarili ko? Tama ba ang narinig ko? 30 araw, Wayne County Jail. Walang maagang pagpapalaya. Sinabi ng hukom kay Gardner na dapat agad siyang mag-report sa kulungan. May tanong ako. Hindi ko na sasagutin ang iba mo pang tanong. Sumuko ka na ngayon din sa Wayne County Jail. Lalabagin ng korte ang aking karapatan at batas. Doon na ba tayo ngayon? Ganun ang nararamdaman mo. Magandang araw po, Ginoo.
Bumalik tayo sa korte ni Hukom Middleton kung saan may babaeng kumakatawan sa sarili sa mga kasong paulit-ulit siyang inaresto dahil sa pagtutol sa pag-aresto. Itinuturing ni Rosalind Ray Keenan ang sarili niya bilang sovereign citizen. Isang grupong naniniwalang hindi sila saklaw ng batas. Sabi nila, binago ang orihinal na konstitusyon. At ang ilang sovereign citizen ay nagmamaneho ng walang lisensya. May iba naman na iniiwasan magbayad ng buwis. At madalas pinipili nilang magprose, ibig sabihin, katawanin ang sarili nila sa korte. Dito, malinawagan na balak ni Keenan, questionin halos lahat ng sasabihin ni Hukom Middleton. Ang pamagat ng kaso ay People versus Rosalind Ray Keenan. Ang paratang ay noong bandang Mayo, 16 sa nayon ng Y Pigeon, siya ay tumutol at humadlang sa isang pulis at nagmaneho ng may suspendidong lisensya sa pagmamaneho. Mabigat na krimen na ngayon ang pagtutol at paghadlang. Ito ay pwedeng parusyahan ng hanggang 2 taon sa kulungan. Ang pagmamaneho ng suspendido ang lisensya ay traffic violation na pwedeng magresulta sa hanggang 93 araw na kulong at $500 na multa. Magdadagdag ito ng 2 puntos sa iyong driving record at dapat masuspende ang lisensya mo. May isang tao na nagpakilalang si Rosalind Keenan na narito at gusto niyang magpaliwanag pa tungkol doon. Bibigyan natin siya ng pagkakataon na gawin niyon. Pero narito si Prosecuting Attorney David Marvin at siya ang kumakatawan sa estado. Tatanungin uli kita, ikaw ba si Rosalind Ray Keenan? Narito ako bilang isang hurado ng lungsod sa probate persona. Rosalind-Ray Colon, Pamilya ng Keenan, Kuwait Benepisyaryo. Nasa record pa ito. Kailangan nakatala lahat kaya nire-record ito. Hoy, nandito ako para sa espesyal na pagharap. Isa akong balayang babae sa lupaing ito. Nandito ako dahil sa panilinlang, pananakot at pamimilit. Pribadong babae ako, Rosalind-Ray Colon. Sige, kana. Ang pangalan na naka-all caps lang ang tanging tawag na ibinigay sa akin. Sa tuwing isasagawa ang polygraph, dapat sa tiyak na paraang hawak ko rito. Kung hindi, peke ito. Ikaw ba ang gumawa nito? Nakuha mo ba ang hukom, mensahe? Iyan ang ibig kong sabihin, salamat. Sige, tatanggapin ko ito. Salamat. Sige, sa tingin ko nahanap na natin ang tamang tao dito. Nang pumirma siya sa kanyang bond, pinirmahan niya ito bilang Rosalind Ray Keenan, benepisyaryo ng Quick Bail Bonds. Ayon sa taga-usig, malapit siyang nakikipagtulungan kay Keenan para maghanap ng kasunduang tatanggapin ng lahat ng walang abala sa korte. Hindi mangyayari. Naglaan ako ng maraming oras kasama siya at ang anak niyang narito at noon pa man ay narito na at pareho silang tapat at mabuti ang hangarin. Salamat! At sa tingin ko ay nakarating tayo sa isang kasunduan na naniniwala akong makatarungan. Nagalok na ako para lang sa record at tanging panahon ang magsasabi kung tatanggapin niya ito sana sa loob ng 2 segundo. Mag-aalok ako ng kasong tangkang paglaban at pagharang at ibabasura ang 2 bilang. At hihilingin ko sa korte na itakda ang sentensya sa ibang petsa at hihilingin ko ng 6 na buwan. Kung sa panahong yun ay wala nang iba pang insidente sa pulisya o ibang dahilan para ituloy ito, ibabasura ko ito o kahit bago pa man yun kung sa tingin ko'y kinakailangan. At muli, pagkatapos ko makatrabaho siya, hindi ko iniisip na ganito ang bagay na dapat mangyari. Ayoko makita na ito ang maging unan niyang malubang kasong kriminal sa nakatataas na hukuman. Sa tingin ko, interesado siya sa isang uri ng pamumuhay na tapat niyang sinusubukang unawain. Pero sa tingin ko, sa isang banda. Para tulungan siya, ako'y. Parang nabuo ako ng planong ito. Nag-aalok siya na ibaba ang kasong pagmamaneho ng suspendido ang lisensya. At siya ay nagmumungkahi na ibasura ang malubhang kaso
at ibaba ito sa kasong tangkang paglaban at pagharang sa isang pulis. Mas magaang kasong kriminal yon, pwedeng parusahan ng hanggang 1 taon sa kulungan at multang hanggang $1,000. Naintindihan mo ba ang kaso? Hindi ko maintindihan ang dahilan at kalikasan ng pagpipilian iyon. Ginoong Marvin, simulan na natin ang paunang pagdinig. Hindi ako magpapaligoy-ligoy sa kanya. Maaring mas maunawain ka tungkol sa kalokohang flat earth na ito kaysa sa akin. Kung kailangan ko pang pagtalunan lahat mula sa pagkakakilala niya hanggang kaso, mas madali yatang ituloy na lang ang preliminary hearing. Based sa affidavit of probable cause, talagang sukdulan ang sama ng inasal niya. Kaya bibigyan pa kita ng isang pagkakataon pa, binibiningkinan. Pumapayag si Ginoong Marvin na ibasura ang kaso ng pagmamaneho habang suspendido ang lisensya. Nasa record na suspendido ang lisensya mo sa Indiana at wala kang valid na lisensya sa Michigan. Benepisyo iyan, hindi maapektuhan ang karapatan mong magmaneho. O Manhil, ano po ulit tungkol sa anong sinabi ninyo? Benepisyo po ito Hindi, bago yon. tungkol sa lisensya. Ibinabasura niya yon. Hindi maapektuhan ang pribilehiyo mo sa pagmamaneho sa Michigan o Indiana kung ibabasura iyon. Kaya inaalok niyang ibasura yon. At iyon ay isang benepisyo. Inaalok niyang ibaba ang felony charge sa misdemeanor. At iyon ay tangkang paglaban at paghadlang sa isang pulis. Kung gusto mo, pwede nating ituloy na yon. Kung ayaw mo, kukuha tayo ng testimonya. 3 oras na rin naghihintay ang mga pulis. Ano ang gusto mong gawin? Tinatanong mo ba ako kung tatanggap ako ng plea bargain? Tinanong ko kung tatanggapin mo ang plea bargain ng taga-usig. Hindi ko naintindihan yan. Marvin, magpatugtog na lang tayo ng playlist. Seryoso, naglalaro ka lang. Una, huwag mo akong pangunahan sa sinasabi ko. Hindi mo rin dapat putulin ang sinasabi ng hukom, flat earther ka man o hindi. Hindi ako flat earther. Sige, pero sa mga sinasabi mong kakaiba, kaunti lang ang pasensya ko dyan. Wala kang abogado at nababahala ako. Dahil ang mga kaso nito ay maaring magresulta sa pagkakakulong mo. Magtatalaga ako ng abogado para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa akin. Pero may ganap ka ring karapatan na katawanin ang sarili mo. Kaya gusto mo bang katawanin ang sarili mo o gusto mong kumuha ako ng abogado para tulungan ka dito? Karapatan kong katawanin ang sarili ko. Karapatan mo yon. Hindi ko iniisip na magiging paglabag ito sa iyong panunumpa sa tungkulin. Gawin ang ano? Kung gagawin mo ang iyong tungkulin ay sa ligyang batas, dahil ang hinahanap ko ay legal na layunin, hindi payo. Gusto mo bang magtalaga ako ng abogado o ikaw ang magrepresenta sa sarili mo? Maaari ko bang itanong kung anong jurisdiction ito? Sibil ba o kriminal? Kasong kriminal ito at ipinapapita niya na kailangan mo ng abogado kung hindi mo matukoy ang pagkakaiba ng kasong sibil at kriminal. Kaya si Keenan ay lampas na sa kanyang kakayahan sa pagrepresenta sa sarili niya at binabasa niya ang ilan sa mga impormasyon na nahanap niya online tungkol sa jurisdiksyon ng korte o ang kawalan nito. Ngunit itinama siya ng hukom at sinabihan na madanda na ang alok at doon na nagsimulang maging masama ang takbo ng mga pangyayari. Ayon sa talaan ng korte, ito ay kasong kriminal. Ang susunod kong tanong, alam ko na may 2 uri ng jurisdiksyon ang korte sa mga kasong kriminal ayon sa saligang batas. Isa ay kriminal na jurisdiksyon sa common law, ang isa pa ay sa Admiralty o Military Tribunal sa bisa ng Artikulo 1, Section 8, Clause 17 ng saligang batas. Sa alin sa 2 jurisdiksyong ito, balak ng korte na lipisin ako? Ito ay jurisdiksyong itinatadhana ng batas ng Estado ng Michigan. Hindi ito alinman sa mga iyon, kabilang na ang kakaibang Admiralty Clause
na sinusubukan ng ibang tao na gamitin. Ito ay kriminal na jurisdiksyon na pinahintulutan ng lehislatura ng estado dito sa estado ng Michigan. Salamat. Sige, pakiusap na itala ng korte na may balat ang korte, isagawa ang kasong kriminal laban sa akin sa ilalim ng statutory na jurisdiksyon. Pero napapaisip tuloy ako, hindi ko pa narinig. Ng kasong kriminal sa ilalim ng statutory na jurisdiksyon. At wala namang ganong jurisdiksyon na itinatag sa konstitusyon. Makakapagpatuloy ako kung ipapakita mo kung saan matatagpuan ang nailatalang patakaran ng civil procedures sa statutory na jurisdiksyon at kung saan umiiral ang ganitong uri, dahilan, at jurisdiksyon. Mahalaga na meron ako nailatalang mga patakaran ng pamamaraan upang makaparsagawa ako ng patas na depensa at patas na paglilitis. Kung hindi, kailangan itong ibasura. At nais ko po sana ito na nakasulat. Salamat. Hindi ito civil procedure, kundi criminal procedure. Hindi rin agad lumalapit o nagpapakita sa korte ang akusado. Ipaliwanag bakit ko ito magagawa. Kinasuhan ka sa ilalim ng batas kriminal ng Michigan at sinabi ko na rin iyon sa talaan. Gusto ko lang malaman ngayon kung gusto mong irepresenta ang sarili mo. Tulad ng sinabi ko, ang ugali sa Affidavit of Bond Information Report ay talagang subdulang kabulastugan. At maaari kang makulong ng matagal na panahon. Binibigyan ka ni Ginoong Marvin ng pagkakataong iwasan ang opsyon niyon. Pero, sinasayang mo lang ang oras naming lahat sa mga bagay na wala namang legal na saysay. Inaalok kitang bigyan ng abogado na makakatulong, magpayo o maglahad ng legal na punto tungkol dito. Pero may mga pulis mula sa White Pigeon na naka-overtime dito ng ilang oras. Naghihintay pa rin sila. Naghihintay sila sa desisyon mo kung ano ang gagawin mo. Hindi ko pa natapos ang una. Una, kailangan naming malaman kung sino ka. Mas tumagal yon kaysa dapat. Sinusubukan ko ring malaman kung nais mo magkaroon ng abogado. Ulitin ko, may karapatan kang ipagtanggol ang sarili mo. Gusto mo, pero ipinakita mo sa akin na hindi mo naiintindihan ang batas. At ikaw ay nanggananib na makulong dahil sa maling asal na ito. Ako ay may kakayahan at may tiwala ako sa sarili ko. Sige. Sige. Kaya ang susunod na talong ay, handa ka bang tanggapin ang alok ni Ginoong Marvin na umamin sa magaan na kaso? Hindi pa ako tapos sa gusto ko sabihin sa'yo, pakiusap. Sige. Pwede ba? Salamat. Gusto kong sabihin na hindi ko iniisip na paglabag ito sa pananumpa mo kung ginawa mo ang tungkulin mo ayon sa saligang batas. Dahil legal na layunin lang ang hinahanap ko. Sige, kaya may karapatan na pong humarap para sa sarili ko. Para maipagtanggol ng maayos ang sarili ko, kailangan kong malaman ang jurisdiksyon ng korte na ito dahil ang mga patakaran ng civil procedure sa ilalim ng common law jurisdiction. Napakaiba kung para sa mga patakaran ng civil procedure sa faculty o military tribunal venues. Tigil na napagdaanan na natin to dati. Hindi ito civil procedure. Dinibigyan ako ng 6th Amendment na karapatang malaman ng jurisdiction. At sinabi ko na sa iyo kung ano yon. At binibigyan ka nito ng tungkulin. Sige, tama na. Kung istorbohin mo pa ako, idodeklara kitang may paghamak sa hukuman at makukulong ka. Pakiusap. Sige, pakiusap. Pakiusap. Pag-uusapan natin ito bukas ng 3:00 ng hapon. Ipinapasiya kong contempt of court ka, kaya makukulong ka ngayon. Ikaw ay nakulong na. Nauupulaw ako dito. Inaantala ang usapin ito upang bigyan ako ng oras na gamitin ang aking mga karapatan sa ilalim ng ika-6 na suso. Pakiusap. Pwede mo muna itong pag-isipan ng isang gabi sa kulungan. Ayusin na natin ito ngayon. Pakiusap. Makukulong ka ng 24 na oras. Alam kong ayaw mo, pero talagang karapat dapat ka rito. Ituloy natin ito. Hayaan mo muna ako matapos. Pag-uusapan natin ito bukas ng 3:00 ng hapon at magiging mas magalang ka sa korte.
Maaari kong ibigay ang wag guluhin ang korte. Walang silbi ang mga binanggit mong legal na sanggunian. Paumanhin. Hindi ko kaya sumama ka sa officer. Ayokong makipagtalo. Ilabas mo siya. Aayusin natin bukas 3:00 ng hapon. Tumayo ka, tingnan mo ako. Hindi ko makuha ang mga aspeto niya dahil Kukunin nila yon para sa'yo. Maaari mong ibigay lahat ng papeles sa kanya. Salamat. Ginong Marvin, hindi ko alam ang gagawin mo o gagawin ko bukas ng 3:00. Pero susubukan pa rin natin ulit. Ang hustisya ay nangangailangan ng panahon. ngayon alam ko na kung ano ang nangyayari. At sisiguraduhin ko magkakaroon ito ng patas na paglilitis. Wala pa sila magaganap na paglilitis. Isang patas na paglilitis. Hindi pa nga tayo umaabot doon. Kailangan mag-overnight si Keenan sa kulungan dahil sa contempt. Naroon din ang anak niyang lalaki na mukhang gustong tumulong sa ina niya sa legal na issue. Yun lang. Tapos, Tapos na tayo. pwede ba akong magsalita? Ooh. Hindi ko iniisip na sinusubukan niya mag-contempt of court. Sinusubukan lang niya gamitin ang kanyang karapatan. Sa palagay ko, nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan sa paraan ng pagpapahayag niya. Sinabihan ko siyang tumigil, pero di siya sumunod. Di rin niya alam ginagawa niya. Kaya kailangan niya ng abogado. At baka mapatawan siya ng 90 araw dahil sa contempt kung hindi siya mag-iingat. Kaya tatalakayin natin ito bukas ng 3:00 ng hapon. At kung pinapayuhan mo siya tungkol dito, hindi mo siya natutulungan. Inalok siya ni Ginoong Marvin nang walang kaso na itatala sa record niya. At ang gusto lang niyang gawin ay makipagtalo tungkol doon. Magkakaroon ako ng record na yon o ng SART na yon. Nariyan pa rin ang opsyon yon kung kakausapin ko si Ginoong Martin. Ibig kong sabihin, Oo, siguro. Hindi mo siya pwedeng katawanin bilang abogado, alam ko. Pero siya pwede. Oo, gusto na ni Ginong Marvin na matapos na ito. gusto ko rin. Sige. Salamat. Kinabukasan, muling humarap si Keenan kay Hukom Middleton. Ngunit iba na ang nangyari. Nauna nang sinabi ni Bibi Keenan na ayaw niyang magkaroon ng abogado at wala ring abogado na kumakatawan sa kanya noong panahong iyon. Narito kahapon si Piskal David Marvin at may isa o higit pang mga pulis na narito rin kahapon na handang magpatotoo. Hindi kami masyadong umusad. Pinag-usapan namin ang detalye, ngunit nag-alok si Ginong Marvin ng pre-bargain. Ayokong ulipin yon, Binibining Keenan. Hindi nakarating sa korte ang taga-usig na abogado. Pero nananatili pa rin ang alok na ginawa niya nung nakaraang araw. Pumunta siya dito kaninang umaga at kinumpirma sa akin na bukas pa rin ang alok niyang pre-bargain. Para ibasura ang kasong felony at ang kasong pagmamaneho ng suspendido ang lisensya kapalit ng pag-amin sa tangkang paglaban o paghadlang sa isang pulis. Kahapong kinausap ko si Bibi Keenan. Idineklara kong in contempt of court siya kaya ipinakulong ko siya. Kaya nandito tayo ngayon. Sinusubukan naming alamin kung gusto ba niya magkaroon ng legal na tulong sa usaping ito. Kaya, Bibi, Keenan, pareho pa rin ang paninindigan mo gaya kahapon at ganon pa rin ang mga agam-agam at alalahanin mo. Tama ba yon? Salamat. Meron akong some things na hindi dapat nasuspindi ang lisensya at ibinalik naman nila ito sa Indiana. Sige, ayos lang. Handa siyang ibasura ang kaso. Siguro ganon dahil itinakita ko yun sa kanya. Sige, baka nga. Sabi niya, nagkaroon kayo ng ilang pag-uusap. Tingnan natin kung makakabalik tayo sa simula. Isa dito. Gusto mo ba ng abogado na tutulong sa iyo para sa usaping ito? Maari akong magtalaga ng isa at itakda ito para sa susunod na pagbinig. Ayokong pilitin kang kumuha ng abogado, pero tingin ko makakatulong kung may abogado ka. Malinaw na hindi mo naintindihan ang pagkakaiba ng kasong kriminal at sibil at dahil doon na-contempt ka at nakulong ng 1 araw. Hindi ako masasaktan kung gusto mong kumuha ng abogado. Kung ganoon, itatakda ko ito sa susunod na pagbinig sa loob ng 2 linggo. Kaya kung ako. Piliin kong kumuha ng isang abogado, may 2 linggo ako, at pagkatapos ay wala nang ibang pag-uusapan ngayon.
Tama. Ngayon, maaari mong tanggapin ang alok ni Gino Marvin ngayon na umamin sa kasong misdemeanor. Naniniwala akong makakatulong sa iyo kung may abogado kang tutulong dito. Kung ganon, ipagpapalibal ko ito hanggang 5 ng Hulyo. 2 linggo mula ngayon sa hapon, holiday yon, kahit Martes dapat. 1:00 ng hapon sa 5 ng Hulyo yon. Kailangan ko bang manatili sa county jail at maghintay? Sige, pag-usapan natin yan. Hindi, naglaga ka ng $10,000 na cash o surety na piyansa. Pero hindi ka pa pumapayag na mapa-fingerprint. Kung papayag ka mapa-fingerprint, pwede ka nang palayain sa kulungan. Kung hindi, 2 linggo kang mananatili dyan. Sige, ayos lang. Gusto mo bang magtalaga ako ng abogado para sa'yo? Oo. Kumunta talaga ka ng abogado. Mga abogado ng depensa. Oo. Sige. Heto na ang anak mo. Sige, magtatalaga ako ng abogado. Sa tingin ko, makakatulong ito sa'yo. Baka pwede mo na lang sabihin yan mamaya. Ayoko ng abogado, pero mukhang pwede kang kumonsulta sa abogado. Salamat. Pero hindi ka pa palalayain hanggat hindi mo kinukumpleto ang proseso ng booking kasama ang litrato at fingerprint. Paumanin po. Opo, ma'am. Na yun, sa tingin ko mayon yun. O baka dahil sobra akong natulog, kaya ewan ko. Basta pinroseso nila ako sa booking at kinunan ng litrato. Tapos ng litrato, ayos na, pero kailangan mong pumayag sa pagkuha ng fingerprint. Kailangan ko pang mag-fingerprint. At ikaw ang mapapasya kung gusto mong gawin ito. Kung ayaw mo, nasa iyo na yon. Kailangan gawin. Ayos lang. Dahil pinahahalagahan ko ang alok mo. Salamat. Mukhang natutunan ni Keenan ang leksyon niya, kahit sa pagkakataong ito lang. Ngayon, hindi natin pwedeng talakayin ang malalaking kaso sa korte nang hindi binabanggit ang isa sa mga akusado sa Mount Rushmore ng matitinding paglilitis. Tinutukoy ko si Darrell Brooks, ang lalaking nahatulan dahil sa pagmamaneho ng SUV papasok sa parada ng Pasko sa Waukesha, Wisconsin. Pumatay siya ng 6 na tao at nasugatan ng 12-12 ng iba pa. Nang dumating ang paglilitis sa kasong sinadyang pagpatay, nagpasya si Brooks na ipagtanggol ang sarili niya. Ako ang nag-akyat ng mga kahon na ito. Wala pa akong oras para silipin lahat na nasa loob niyan. Tulad na nakikita mo, ito ay marami. At kung tutuusin, minamaliit ko pa nga yan. Sobrang dami talaga. Wala akong oras daanan lahat dyan, kaya mag-i-improvise na lang po ako. Kagalang-galang na hukom. 3 araw ng paglilitis, nagkaroon ng magalang na sandali sa pagitan ni Brooks at hukom. Jennifer Darrow nang humingi ng paumanhin si Brooks sa lahat ng kanyang mga naging asal sa ngayon. Gusto ko pong mapaabot ng paumanhin sa korte. Tungkol sa aking mga kilos noong nakaraang linggo sa paglilitis. Gusto ko lang pong maintindihan ng korte na napaka-emosyonal ang sitwasyon na yun. Hindi lang dahil sa buong pangyayari ng paglilitis. Ang mga pamilya rito na kailangan pagdaanan, alam nyo, lahat na may kinalaman sa paglilitis, pati na rin ang pamilya ko at ako mismo ay talagang napaka-emotional. Hindi para bigyang dahilan ang mga ginawa ko, dapat ay mas maayos akong umasal at nagpakita ng higit na paggalang. Hindi ako pinalaki ng ganoon. Naiintindihan ko, emosyonal na karanasan ito para sa lahat ng kasali. At nagpapasalamat ako na, matapos mong pag-isipan, na pagtanto mong mahalaga ang paggalang at tamang asal sa isang paglilitis sa korte. Pero hindi yun nagtagal. Dahil hindi niya alam ang proseso at batas, paulit-ulit niyang ngabulabog ang mga pagdinig. Kailangan maayos ito bago lumabas ang murado. Isa na akong adulto na may mga anak na nasa hustong gulang na rin. Walang sinuman ang pwedeng magsalita sa akin ng ganun. Wala akong problema sa paggawa ng ipinapagawa mo sa akin. Huwag mo akong utusan. Katulad nung tinanong kita tungkol sa subject matter jurisdiction na di mo pa napapatunayan sa record. Pero sa kung anong dahilan, sinasabi mong sinasadya kong manggulo. Ano ba pare? Tama na. Tigilan mo na.
lalabas na si Jerry. Sige, para sa hurado. Hindi ang gagana. Madalas sigit ni Brooks na kulang ang impormasyong nakukuha ng hurado. Pero hindi pumayag si Hukom Darrow. Hindi patas sa hurado, may karapatan silang marinig lahat. Hindi ako papayag na hayaan kang dayain ang paglilitis dahil ayaw mong magsabi ng totoo sa hurado. Ginoong Brooks, pakiusap, tumigil ka na. Hindi, pakiusap. Nakakagulo ka na. Wala kang galang ang laging naghahanap ng dahilan para sabihin may nanggugulo dahil gusto lang nilang lumabas ang katotohanan. Pare, tama na, dapat ikaw. Kung magpapatuloy ka sa pag-iistorbo, mawawala ang karapatan mong manatili sa silid ng hukuman. Sa bagay na ito, sa ilalim ng anong batas at katotohanan mo magagawa yan. Illinois versus Allen? Okay, pero yung ika-4 na option na inimbento mo, wala naman yun sa batas. Mister? Dahil hindi mo pwedeng gawin yun. Kailangan kong gumawa ng batas. Hindi mo pwedeng gawin yan, kailangan. Hindi mo pwede. Sige, papayagan ko na ang lahat na umalis. Si Ginoong Brooks ay aalisin sa korte. Magpapatuloy siya sa katabing silid ng korte. Ilang beses inilipat ni Hukom Dar si Brooks sa ibang silid ng korte para hindi niya maantala ang paglilitis. Ngunit natutukan pa rin niya ang mga nangyayari. Nakamute ako. Hindi. Dapat malaman ng hurado na maaari nilang pawalang bisa. Nakamute ka na ngayon. Oo, may mga pagkakataon na naghubad si Brooks. Gumawa rin siya ng kuta gamit ang mga kahon ng ebidensya. Iwinawagayway niya ang braso para makita sa camera. Pero ayaw niyang isuot ang headphone, kaya hindi niya naririnig ang nangyayari. At nang pinayagan siyang bumalik sa korte, patuloy niyang walang galang na hinamon ng hukom. Sige, babalik na ang hurado. Babala, kapag inulit mo pa ito, ihihinto ko muna ang paglilitis at ililipat ka sa kabilang silid ng korte. Tutol, narinig mo ba ako? Hindi ko narinig. Tumututol ako, kagalang-galang. Nakaka-excite ba yan sa inyo? Ilalagay ko yan sa record ng naayon. Huwag mo akong putulin, palabas na ang hurado. Ipagpapatuloy natin ang paglilitis na ito, kahit na paulit-ulit mong sinubukang gambalain kahapon. Umupo ka kahapon lang, sir. 17 beses kang nang abala. Hindi pa kasama ang pagkakataon na ibiligay ko sa'yo, kung saan gumugol ka ng 15 minuto. Sige, binabanggit mo lang ang mga hindi mahalaga o walang basehang, paratang at kahilingang wala sa batas o katotohanan. Sobrang naging matiisin ako sa'yo kahapon. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin napatunayan gamit ang ebidensya ang aliman sa mga kasinungalingan. Hindi po kinakailangan ang alinman dyan, Ginoo. Kahit hindi mo mapatunayan ang paniniwala mong iyon ang batas, hindi nito ibig sabihin na totoo yun. Ginong Brooks. Kahit ipinagtanggol ni Darrell Brooks ang sarili, nahatulan siya sa 70. 6 na kaso kabilang ang 6 na bilang ng unang antas na sinadyang pagpatay. Nag-usap lang ng ilang oras ang hurado bago sila nagpasya. At hinatulan ni Hukom Darrow si Brooks ng 6 na habambuhay na pagkakakulong at dagdag 7 taon. Alam mo ba? Bukod pa dyan, bago ko pa sabihin yon, sa loob ng 11 taon ko bilang hukom, ay ilang beses na rin akong humarap sa kasamaan. May mga pagkakataon, maraming beses, na mabubuting tao ang gumagawa ng masama. Pero may mga panahon din na masasamang tao ang gumagawa ng masama. Walang gamot o lunas para sa pusong nakatuon sa kasamaan. Trauma sa bata, bipolar na kawalang interes, pisikal na pang-aabuso sa bata, o kahit trauma noong kabataan, ay hindi naging dahilan para gawin ni Darrell Brooks ang mga gawaing dahilan ng kanyang sentensya. Dito na yon. Napakalinaw sa korte na ito na nauunawaan niya ang pagkakaiba ng tama at mali at pinipili lang niyang baliwalain ang kanyang konsensya. Pinapalakas siya ng galit at puot. Sa kasamaang palad, may ilang tao na pinipili ang landas ng kasamaan. Sa palagay ko, Ginong Brooks, kabilang ka sa kanila. Bilang isang ina, nadudurog ang puso ko para sa iyong pamilya, para sa iyong ina, at para sa iyong lola, ang anak na pinalaki niya, ang apo na kilala ng iyong lola, ang mga pag-asa at pangarap nila para sa iyo. Wala na sila, at sa tingin ko, mas madali para sa kanila na isisi ito sa isang sakit sa pag-iisip kaysa tanggapin ang katotohanan tungkol sa kanilang anak. Gumawa ng talagang napakasasamang bagay dahil sa napakasamang mga dahilan. Iyan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa sidebar.
Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Panurin nyo kami sa Peacock ng NBC. Sundan nyo rin ako sa X at Instagram at panurin ang palabas ko sa News Nation na Jesse Weber Live, Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng gabi, Eastern Kita-kit sa susunod mga kaibigan.